Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Senator Coco, binira ang kabalbalan ni Escudero. De Lima, buwelta sa mga traidor sa Senado. BP Sara, sampal sa mga DDS at balimbing na senador. Matapos iurong ni Escudero ang impeachment ni BP Sara Duterte, abay umalma si outgoing senador Coco Pimentel sa kabulastugan ni Chis Escudero, kung saan halata malala ang ayaw sa impeachment trial ni Inday Sara. Samantala, to the rescue naman itong si Jinggoy at todo depensa sa kanyang tropang si Escudero matapos buweltahan ni Congresswoman De Lima ang mga galawan ni Escudero at ni Soto. At Sara Duterte, may matinding inamin patungkol sa mga surveys. Nako mga kaibigan abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin itong nabisto ni Senator Coco Pimentel sa mga pinaggagawa ni Escudero. Di ba ang rason ni Cheese na dapat unahin itong mga priority bills kaysa sa impeachment? Pero ito, bistado po. Gustong malaman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel bakit anya nagpasya si Senate President Chis Escudero na baguhin ang impeachment calendar na inilabas ng kanyang tanggapan ilang buwan na ang nakararaan. Doon nakalagay na June 2 ang presentasyon ng articles of impeachment na magiging hudyat ng simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11, 3 araw bago ang pag-adjourn ng sesyon ng 19th Congress sa June 14. Holiday pa ang June 12. Ang dahilan ni Escudero, may mga panukalang batas na prioridad maipasa ng 19th Congress. Pero sabi ni Pimentel, ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Pare-examine ko yung impeachment rules namin kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-giveaway ang legislative matters, not the impeachment. Malinaw mga kababayan itong sinasabi ngayon ni Senator Coco Pimentel na in case lang na magkasabay itong legislative agenda at itong impeachment trial ni Inday Sara, ang dapat unahin ay ang impeachment trial. Pero kay Escudero, wala mga kaibigan. Kung ano yung siguro yung gusto nito, yun na yun. Yung iurong, yung impeachment. Kahit pa, ang tingin talaga ni Coco Pimentel, at yun ang nakasulat sa impeachment rules, ang dapat unahin ay ang impeachment. Iba ka talaga, Escudero. Kaya ka sinasabihan na dapat ka nang lumayas talaga dyan sa pwesto mo . sa Lunes, hihilingin ni Pimentel ang impormasyong ginamit anya ni Escudero sa kanyang desisyon. Pero pagbibilangin mo yung June 2 to June 11, sayang din yung time na yon kasi dapat yung time na yon pinapasagot na yung impeached official. Yun lang, that's it. Alam ko na wala ng trial action kahit June 2 man yan or June 11 man yan. Pero hindi ba sayang yung panahon ng June 2 to 11 na padala na sana ng summons yung impeached official. Para mabuo na ang Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng isang impeachment prosecutor na manumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges pagkabasa ng articles of impeachment sa June 11. Kaya naman mga kaibigan, nung sinabi ni Escudero na kailangan iurong itong impeachment trial ni Inday, abay binira, di ba? Bineltahan agad ito ni Madam Laila de Lima. Kaya naman to the rescue agad naman po itong si Jinggoy at sinabihan si Madam Laila ng ganito. Tatanungin ni Pimentel si Senate President Francis Escudero sa sesyon sa Lunes kung bakit naantala ang impeachment. Pero suportado ni na Senadora Amy Marcos, Win Gatchalian at Estrada si Escudero. Anila dapat isantabi muna ang politika para sa bayan. Galing, no? Isantabi daw ang politika. Grabe talaga. Tapos makikita nyo dito mga kaibigan kung sino yung may kampe sa pinaggagawa ni Escudero. Amy Marcos at Gatchalian. Antinde. Kinontra rin ni Estrada ang umano'y pagkabahala ni mamamayang liberal Representative-elect Laila de Lima sa usap-usapang wala ng impeachment. Grandstanding lang yan, naniniwala lagi sa chismis. Samantala, kinontra naman nila Estrada at Senador Joel Villanueva ang umano'y issue na may kudeta laban kay Escudero sa susunod na linggo. O di ba mga kaibigan, ganun lang yung argumento ni Senator Jinggoy dito kay Senator Laila de Lima. Mantakin nyo sabihin niya na pag grandstanding lang,
O, wag maniwala sa chismis. O, itong si Laila de Lima. Samantalang mga kaibigan, sino ba yung nagpa-grandstanding at gumagawa ng chismis nung panahon ng Pogo? Nung panahon ng Pogo hearing ni Alice Goo. Hindi ba isa to? Si Jinggoy? Ay nako talaga. Kaya naman mga kaibigan, ito pakinggan natin itong buwelta ni Congresswoman Laila de Lima sa mga kabalbalan na pinaggagawa at mga kabulastugan na ginagawa ngayon ng ating mga senador patungkol nga dito sa impeachment ni Sara Duterte. Impeachment is equally, if not more, significant. Kasi we are talking here about the supremacy of the Constitution and the principles that it advances, lalo na truth, justice, and accountability. This is beyond political leanings. This is beyond personalities, kundi yung idea na kaya nga nandyan ang impeachment process. And kaya ako, interesado sa bagay na yan, kaya nga ako na naging spokesperson ng first group of complainants, kaya nga ako ay sumagot ng oo nung inimbitahan ako ni Speaker to be part of the prosecution panel kasi naniniwala ako na may mga impeachable offenses, valid, legitimate yung mga akusasyon against VP Sara. And now, we are looking at this scenario na after all of this, di ba mga nag-hearing, nakita natin yung ibang ebidensya, hindi pa nga lahat. And then, kakalimutan na lang yon mga kasalanan. And that's why it's nakakagalit actually. Totoo naman mga kaibigan, nakakagalit talaga yung mga ganitong kabalbalan na ginagawa ng ating mga senador. Tindi ho talaga eh. Di ba? Harap-harapan kang parang niloloko ka na lang. Di ba? Parang ginagawa tayong mga tanga at bobo. Kaya tama lang itong sinasabi ni Senator Laila de Lima. Yun yung talaga mararamdaman mo talaga eh. Nakakagalit. At minsan, nakakapikon na din itong mga pinagagawa nila. Sa totoo lang mga kababayan. And then all of this mga pronouncements din of some of the senators. Lantaran din sinasabi ng iba dyan. Sila Senator Bato, Senator Robin Hood, na ganun nga, na hindi talaga magiging successful yung impeachment. Di ba palaging natatabunan yung mga, the sensible and more rational views, natatabunan lagi ng mga trolls, ng mga fanatics, and then the election results and leadership battle sa Senate. We don't know how it's very possible that it's weighing in. It's a factor. Yung mga laro dyan about the Senate leadership. Will SP Cheese Escudero be retained? Meron bang mga seryoso na mga contenders? Most probably. Meron seryoso targeting the Senate leadership. So again, it's about political interest, self-interest, self-preservation. Na pwede ba yun? Bakit kinakalimutan na nila yung saligang batas, yung mga prinsipyo na napaka-importante, especially accountability. Pero ang importante, tumuloy. Ang importante, makita talaga ng taong bayan yung ebidensya. Tama mga kaibigan, di ba? Dapat lang matuloy at makita ng taong bayan yung mga ebidensya. Kaya nga mga kaibigan, di ba? Yung lumabas na survey ng SWS, 88% ang gustong panagutin itong si Sara Duterte. Pero yung mga pinagagawa ng mga senador natin mga kaibigan, parang binabaliwala nila yung mga hinaing ng taong bayan. Tapos sasabihin pa ng mga Duterte supporters mga kaibigan, yung mga alipores ni Duterte, peke daw yung SWS. Abay talaga ba? Eto mga kababayan galing mismo sa bunganga ni VP Sara Duterte ang patungkol nga dito sa survey na lumabas ng SWS. Eto pakinggan ninyo. 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful
sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. So paano yan mga kababayan? Mismong si VP Sara Duterte ay naniniwala sa lumabas na survey ng SWS na 88% ng Pilipino ay gusto siyang managot. O di ba? Pati nga siya, di ba? Confident siya na dapat talagang matuloy ang impeachment trial. Kasi isa nga siya doon sa 88% na gustong managot. Yung mismo sarili niya, di ba? Kaya gawin yung literal yan mga senador, mga magigiting, kagalang-galang, mga malilinis ang konsensya natin na senador. Abay, ano pang ginagawa ninyo? Escudero, bakit mo naman kasi inatras? Bakit mo naman inurong, di ba? Gusto naman pala ni VP Sara ng impeachment. At eto namang si Soto, may duda pa. Gusto pa ng debate. Samantalang mismong si VP Sara gusto nang umpisahan ang impeachment trial. Confident nga di ba? Kaya naman mga kaibigan, yung sinasabi ngayon ng ibang senador at mga ibang mga political analyst na parang itinuturo si President Marcos na siya yung dahilan kung bakit inaatras ngayon itong impeachment. Dahil daw sa naging pronouncement niya na ayaw niya ng impeachment. Talagang pilit nilang mga kaibigan, tinitwist yung narrative patungkol dyan. Kaya naman eto yung matinding buwelta ni Attorney Claire sa mga pinagsasabi, mga kaibigan, ng mga ibang senador at itong mga bias na political analyst na pabor kay Duterte. Eto mga kaibigan. Ano ba ang isinisigaw ng tao? Diba? So, ang sa akin lang, wag ituro ng Senado yung kwentong ayaw di umano ng Pangulo, yung impeachment. Tapos na tayo sa issue ng impeachment. Impeach na Actually, we should not be talking about impeachment kasi tapos na yun. Impeachment trial na tayo. Impeach na si VP Sara. So yung estado, yung stage or phase na sinasabi ng Pangulo na ang suggestion niya is ayaw niya sana matuloy ang impeachment, natapos na yun Wala na tayo sa stage na yun. Impeach na si VP Sara. Impeach na sa House. Diba? So wag ulit-ulitin ito ng gusto. Baka kasi may gustong gumamit doon sa suggestion dati ng Pangulo ni PBBM para hindi matuloy yung impeachment. Diba? Ang sabi ng Pangulo, kaya sabi nga natin, doon sa mga nag-aanalisa nito, tignan nyo, himay-himay nyo kung ano ba yung sinabi ng Pangulo. Okay? Ayaw yung impeachment, suggestion yun, of course, pero syempre, sabi niya, di ba, hindi niya madidiktahan ang mga tao. Bakit may separation of powers Kung kaya niya i-convince, hindi walang impeachment sa House. Dapat maliwanag yun. Hindi ko nga alam bakit dito sa mga ibang, sa mga nadidinig natin, na mga analysis, sa mga nadidinig natin sa news, iba ang impeachment. Iba yung impeachment trial. Iba yung impeach. Iba yung convicted. Diba? Pag nagkaroon ng impeachment trial at hindi siya na-convict, okay. Diba? So yung stage nga na impeach, tapos na yun. So anong sabi ng Pangulo? Hayaan na lang natin ang proseso na umandar. Hindi ba? So nasa kamay na ito ng senador, ng mga senador. Yung mga tao, diba? Yung mga tao na maaari manood kung matutuloy man yung impeachment trial, dahil lumalabas na nga pagtapos manalo, parang nagkakapolitikahan na. Para siguro magkaroon ng ganitong posisyon, siya yung ma-elect na ganito, siya na yung humawak na senador. Hindi natin alam. O baka nandiligaw na sila ng mga kanya-kanyang block na makuha yung posisyon. Kaya medyo, hands off kami sa impeachment trial. Ang sabi ng Pangulo, hindi siya makikialam sa impeachment trial. Di ba mga kaibigan, malinaw naman na sinabi ng ating Pangulo na hindi siya makikialam dyan at hahayaan niya yung proseso na gumalaw dyan. Tulad na lamang nung paggalaw doon sa Kongreso, di ba? Hinayaan niya yan Pero ngayong nandyan ngayon sa Senado, abay gawin ninyo yung anong nararapat. Yan yung sinasabi niya. Ngayon, iba naman yung galaw ng Senado. Oo, di ba? Inurong, inatras yung impeachment dahil nga mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin at ni Attorney Claire, na ito ay agawan sa posisyon. Kasi kung sino yung unang bumitaw dyan, lagapak yan mga kaibigan. Pag tinuloy ni Escudero to, hindi siya susuportahan ng mga maka-Duterte na senador dyan, di ba? Sa kanyang Senate presidency. Di ba?
Ganon din si Tito Soto. Pag hindi siya nagpa-pogi points dyan, hindi niya makukuha yung suporta ng mga Duterte, di ba? Diyan sa Senado. Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi ni Attorney Claire dito na posible ang pinag-aagawan talaga dito ay pwesto, mga kaibigan. Maliwanag na sinabi niya, hayaan natin ang prosesong umandar. Yun naman talaga kasi. Yun naman. So, ang tao ngayon ang huhusga doon sa mga senators, judges, kung ang ginawa nyo ba ay naaayon sa proseso at naaayon sa batas. It's up to you. You don't have to point at the president para kung itutuloy o hindi nyo itutuloy ang impeachment trial. Wala sa kamay niya yan. Nasa kamay ng mga senador. Nakikita na kasi ng tao, karamihan sa sinasabi ni DP Sara, siya yung namumulitika. Siya yung sinisiraan niya yung mga ginagawa ng administrasyon. Diba? Stop politicizing. At wag mo, stop na rin yung pagiging nega sa mga proyekto at programang nagagawa ng administrasyon. Sinabi ni na Pangulo, hindi siya tumatakbo sa laban. Right? Diba? Parang rest assured that lawlessness will not go unpunished. So, paano dadagain ng Pangulo dito? Kung sinabi niya na dapat managot, ang dapat managot. Oh. In general yun, mga kaklir. Nung sinabi niya to nung na-deport si dating Congressman Teves. Hindi siya tumatakbo sa laban. Lawlessness will not go unpunished. So, kung dapat may managot, di managot. Pero wala sa kamay niya yun. Kaya huwag kayong magtuturo. Paano hihira ng loob si Pangulo? Hindi nga siya yung maghihiring. Ang maghihiring ay senador. Sino ba ang dinadaga? Ang Pangulo ba o yung mga senador? Hindi ba? Ba't parang ang mali yata ng pag-point? Isipin natin kakalimutan kasi siguro nila, na pag sinabing ayaw ng impeachment, wala na siya magagawa, impeach na. So saan na yung next move? Sa Senado na. So sino ngayon ang dadagain kung hindi matutuloy yung impeachment trial? Ang Pangulo ba o ang senador? O mga senador? Bakit parang ang nasisisi si Pangulong Marcos Jr.? PBBM. Kung namumuliti ka na ngayon yung mga bagong halal na senador o yung mga senador ngayon siya, kasalanan ba ng Pangulo yun? Huwag natin ilagay sa shoulder ng Pangulo itong impeachment trial. Wala naman siyang sinabi patungkol dito. Ang tanging sabi niya, hayaan natin ang proseso na umandar kasi impeach na Kung di man ito itutuloy at magagalit ang taong bayan sa Senado. Tingin ko lang gusto nila ito i-blame sa Pangulo. Feel ko lang yan. Totoo naman mga kaibigan yung mga sinasabi dito ni Attorney Claire, lalo na yung posible na ang lahat ng ito ay isisi sa ating Pangulo kung hindi matuloy ang impeachment trial ni Inday Sara. Kasi nga ito na nga yung ginagawa nilang narrative ng mga ilang senador na ayaw daw ni Pangulong Marcos ang impeachment. Kaya ganito yung ginagawa nila, pilit inaatras, pilit pinipigilan, magkakaroon pa ng debate, yung iba naman may duda. Siyempre mga kaibigan, pagalingan para makakuha ng maraming boto pagdating sa Senate presidency. Diba? Yan yun yan yung isang dahilan. Kasi ang unang bumigay dyan, sigurado lagapak mga kaibigan. Pag ito itinuloy ni Escudero yung impeachment, hindi siya makakakuha ng suporta galing sa mga Duterte na senador. Ganon din si Escudero kung hindi siya magpapapogi points, di ba? Kaya ito yung mga ginagawa nilang narrative mga kaibigan. Pag hindi natuloy yung impeachment, sasabihin nila, ayaw ng Pangulong Marcos. Pero, ang magbe-benefits, lahat ng ginagawa nila ay sila-sila. Pinagloloko nila mga kaibigan, ang taong bayan. Kaya mga kaibigan, nakakagalit talaga tulad ng sinasabi ngayon ni former Senator Laila de Lima dahil sa pinagagawa nila. Bago tayo magtapos mga kaibigan, gusto ko lang ipakita sa inyo to. Itong kay Jinggoy Estrada. Ayan. 'Di ba sabi niya, huwag maniwala sa chismis tungkol sa impeachment. Yan yung birada niya kay Laila de Lima. Tapos mga kaibigan, bitter pa siya dito kay General Torre. Sabi niya, that's not a good choice. Bilang maging next PNP chief dahil daw napaka-arroganteng chief PNP. Pero mga kaibigan, ganito lang yung argumento na kayang ibigay
o rason ni Jinggoy, mga kaibigan. Maniniwala ba tayo sa pinagsasabi nito? Samantalang ito mga kaibigan, no? Ito mga kaibigan, no, galing mismo sa ating senador at former PNP officer na si Senator Lacson. Napaka-deserve ni General Torre na ma-appoint bilang the next PNP chief. So yun lang mga kaibigan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.